May kumakalat ngayong chismis na nagkaayos at nagkabalikan na raw ang former couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Mahigit 1 taon nang hiwalay ang dalawang kapamilya stars mula nang kumpirmahin nila ang pagtatapos ng kanilang halos 12 taon na relasyon noong Nobyembre 2023. Nakagawa na ng mga solo projects si Catherine after ng breakup nila ni DJ. Kabilang na ang reunion movie nila ng Asia's multimedia star na si Alden Richards, ang Hello Love Again na sequel ng Hello Love Goodbye. Maraming nagtatanong kung totoo nga bang nagbalikan na sina DJ at Kath, hintayin na lang daw kung may magaganap na announcement sa dating magjowa. Mas lalo pang na-curious ang mga loyal Kath Neal fans sa umano'y pagbabalikan ng mag-ex nang mag-post ang social media personality na si Sian Gaza about this. Breaking news, Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagkaayos na. Confirm 99.9%, yung 0.01% ay yung germs na hindi napatay ng safeguard, ang nakasaad sa Facebook post ni Sian. Dagdag pa niya, atin na lang muna at huwag na lang sana makakalabas hanggat kinukumpirma pa natin kung sila ba ay magjowa na ulit. Salamat, please respect their privacy. Maraming naniwala sa pasaog ni Sian pero meron ding kumuwestiyon sa kanyang FB post. Hindi raw sila naniniwalang nagbalikan ng Kath Neal. Kasunod nito, nagsalita naman ang nanay ni Catherine na si Min Bernardo tungkol sa mga fake news na kumakalat ngayon sa social media. Walang binanggit si Mommy Min kung anong fake news ang tinutukoy niya, pero ikinunik nga ito ng mga netizens sa pasabog ni Sian Gaza. Say ni Mommy Min, huwag daw basta maniniwala sa mga peking balita ang mga fans na patuloy na umaasa sa pagbabalikan ni na Catherine at Daniel. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga fake news. Basta tanungin nyo na lang si Tita Long, ang say ni Mommy Min sa video ni Long Gumatay. Mami, kumustahin mo naman yung mga fans ni Catherine? I know they're very well. Huwag kayong masyado naniniwala sa mga fake news. Basta tanungin na lang si Tita Long. Sa dami na nagtatanong, ang sagot ko na nga. Anyway, going back to Katniel. Linaw-linaw naman ang dalawang post ko yesterday, no? Sabi ko, ang chismis ay nagkabalikan na daw ang Katniel. Pero hindi pa to confirm, di ba? Sabi ko. And sa dulo pa nga, nagtanong ko, how true? So parang nangihingi pa ako ng more sources to verify or para pabulaanan ang chismis na ito. So dun pa lang, hindi ko sinasabi na nagkabalikan sila. Diba? Kung ang interpretasyon nyo ay sinabi ko na nagkabalikan na sila, then kayo ang nagpapakalat ng fake news, not me. Linaw-linaw eh. Word per word basahin yung mga posts ko. Nandun naman sa pangalawa, with my follow in Jeju, South Korea, anong sabi ko? Confirmed 99.9% na nagkaayos na sila, nagka-reconcile na sila. Naku, daming nakakita. Mga hairstylist, ibang artista na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, you know, and off work, you know, may mga lihim na pagtatagpo and everything else. Dami. So talaga nagkakaayos na sila. That's compared. So, wag niyong matawag-tawag ng fake news yung sinasabi ko. Baka bigla akong mag-upload ng video dito. Baka hindi mo bayanan, mother. And sinabi ko rin after that na kukumpirmahin muna natin kung magjowa na ba sila ulit. So, dun pa lang, linaw-linaw na hindi ko sinasabi na nagkabalikan na ang Katniel, di ba? So, if your interpretation is like that, then kayo ang may problema, not me. That's not on me. Kayong fake news na yun. And, eto pa, Mars. Few weeks from now, or about few months from now, nilalabas na bagong kalaban ang Viva Max na platform, na kumpanya. And I don't know kung is this the right time to tell you, pero sige na, let's make every moment a perfect time, no? And yung kalaban na Viva Max na to, this company, this platform, one of their actors, one of their artists is me. Damn! From Pambansang Marites to Pambansang Bold, coming soon.
Damn, abangan niyo itong platform na to And I'm a bit scared or nervous and at the same time excited dito sa bago kong papasukin na mundo. I hope everything goes well with me. In Jesus' name I pray. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and shall be ever without end. Lord, guide me, Lord. Sana huwag ako maging mukhang katawa-tawa at kahihayan. Bye-bye! Damn! Mors! Ano na yung chika natin dyan? May bago na yung bold! Charot! Eto na. Pabalikan ko ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla na agad-agad naman pong kinontra ni Mami Min. Yes. Sinabi niya mamimili ng mga balita na papatulan at paniniwalaan kasi marami nga namang fake news ngayon. Totoo yan. Ano point mo, Romel? Ay nako, ito, 'di ba? Yung pinag-uusapan natin na wala tayo sa camera, 'di ba? Na ano ito? Mabuse lang ang mga videos, mga accounts niyo. Gagawa kayo, uunahan niyo ang mga sitwasyon. Eh Diyos ko, magmula nung 2023, hindi pa nga sila nakikita hanggang ngayon 2025 Wala, na. hindi pa talaga. Hindi pa yata nagkakausap. Wala. Hindi bad breakup yun di ba? Oo. Good breakup na tinatawag na pwedeng maging magkaibigan, di ba? Totoo. So talagang maraming nakakubling dahilan kung bakit hindi maaaring mangyari yung pinalulutang nung isang fake news peddler na nasa ibang bansa na talagang binabara-bara ngayon, binabash-bash siya talaga. At naghamon pa. Baka daw isang araw maglabas daw siya ng video. Sabi, mother, sabi niya, kay tita Min niya inaano, ay mami Min niya pinapatungkol, baka isang araw maglabas ako ng video, mother. Sige, maglabas ka ng video, ilabas mo, yun ang sabi sa kanya. Kung totoo yan sinasabi mo, ilabas mo na, anytime pwede, di ba? At saka aminin natin, ito kasi magandang paksa na pag binalita mo yung Katniel, di ba? Talagang lahat kakagat. Pero ano na to pinagtatawanan na lang naman to itong basher na to. Hindi naman vlogger yan basher. Sabi ni Juris Dr. Channel, mas posible pang mag-heavy snow sa Pilipinas ng 8 to 10 inches ngayong summer kaysa magkabalikan sila DJ at Catherine. At saka ang alam ko, mga bagay at recyclable na basura lang ang pwedeng i-recycle. Hindi tao. Intelihente si Catherine at may good judgment. Kaya alam nating magdedesisyon siya ng tama para sa sarili niya. Good point. Good point yan. Kaya lang, anak, kapag puso ang nanahan, kapag puso na ang namayani, wala na tayong magagawa, di ba? At tandaan natin na maraming pamilya ang naghiwalay dahil sa pag-ibig na ipinaglalaban ng anak sa mga magulang. True, oo. Yan. Babalik ka lang sandali ni Ching Bautista Silverio, yung kay Alden. Alden has the right to get annoyed. Tao lang siya. Tama. Napupuno rin ng tao kahit gaano pa katindi, di ba? Ayan ang pasensya. Ayokong magbalikan sila, okay na free as a bird si Catherine. Kung magbabalikan man sila, sana naman wag masyadong possessive si DJ. Dahil may sariling desisyon at isip si Kat. Di mo pwedeng diktahan DJ, sabi naman ni Boy si Karagay. Yun nga ang isa sa mga dahilan, di ba? Na ngayon pa lang siya nakalilipad na parang ibon na malaya. Dahil nga itong si Daniel ay napaka hindi supportive dun sa mga ginagawa ni Catherine. Eto, madalas po, Nay, sa sobrang pagkaidolo natin sa isang tao, tinataas natin sa pedestal. Tinatanggal natin sa kanila ang karapatang magkamali. Nakakalimutan po natin na balibaligtarin man po, tao pa rin po si Tisoy. Dito po masusukat ang mga tunay na nagmamahal sa kanya kung bibitiw o mananatili. Basta dito lang me, dyan lang you, Alden. Love you, Tisoy ko. Sabi ni Mayang, nako, tignan mo yung kamay ni Freely baka kutusan ka, baka tantusan ka. Nay, nakakabwisit po ang fake news peddler na yan na nasa ibang bansa. Sinagot-sagot ko nga yan dati sa comment section niya. Masyadong papansin, sabi ni Paulo Ubalde. Alam mo, Paulo, patulan mo yan. Yan ang dapat pinapatulan na binabara. Kasi puro fake news talaga nilalabas niya. Ay, belated happy birthday daw sa'yo, nakatutok sa atin.
Si Joby Francisco ng Bulwan. Ay, Sir Joby, salamat po. Thank you po. Alam mo na kung ano hinihintay niya, kung sino iwanan, di ba? Ay, naku, antayin mo lang po. Meron yan. Antayin mo, kung meron, tingnan lang na. Pero parang nararamdaman ko meron. Meron. Marami po talagang fake news ngayon. Basta kumita lang sila, di baling makasira. Sabi ni Lulu Malig. Okay, at sabi ni Ching ulit, Bautista Silverio, you can't teach old dogs new tricks. That's DJ. Walang maganap na balikan sana. Ayaw. You can't teach old dogs new tricks. That's DJ, sabi niya. Ayan, merong sang-ayon, pero maraming kontra. Kasi naman na nasaksihan nila yung hirap at nung nakawala si Catherine sa di ba? Kinukumpara nila yung pagkakataon. May comparison kasi yan di ba? Okay. Meron pang isa si John. Nako, kung ako naman, punto de vista ng lalaki ito Ayan, diba? maganda yan. Punto de vista ng lalaki ito. At intindihin po natin itong kay John. Kung ako naman, hindi na rin ako makikipagbalikan kay Catherine after everything. Pagkatapos ng lahat ng mga judgments na ibinato sa akin, lalaki ako at lalaki siya. Naiintindihan ko how he feels right now. Sabi ko nga point of view ng lalaki ito. Siyempre, pag point of view ng babae naman, ayaw din siyempre dahil camping Catherine yun. Di ba? Ayan yung pride. Diyan umiiral yung pride ng bawat isa. Pero wala tayong magagawa kung talagang nagmamahalan sila. Kahit ano pa sabihin natin, wala namang makikinig sa atin, di ba? Ganun lang yun. Saka yung sinasabi nitong si Sian Gaza na to, na at hindi mo na napigilan. Naku, mamaya po sa SNN, mapapanood nyo po si Barikutot kung paano niyang ginaya-gaya ng todo-todo yang fake news peddler na yan. Ayan, abangan nyo po mamaya. Malabo pa po sa sabaw ng pusit na bumalik pa sikat sa dating gawi. Hindi na niya po gugustuhin na gawin siyang parang robot minamanipula, sabi ni Lara May Abrigo. Oo. Sayang nga no? Dapat nga kasi, di ba Mayang? Romel at mga captain, dapat nga kasi. Kaso, umurong yung manok natin tumakbo sa sabong. Alam mo, yan nga talaga ang tututukan talaga natin, yung pag-urong na yan Kung uurong ba o susulong pa ulit, urong-sulong ka, di ba? Ganyan. Orong solong, ika nga ni Barikutot, di ba? Sabi ni Tita Nene Olanday, ako tita, hindi rin sang-ayon na magkabalikan sila. Friends na lang sana kayo. Kaso Tita Nene, bad breakup nga kaya mahirap nang ma-establish agad yung maging magkaibigan. Di ba? Nakakalungkot yung mga bad breakup na ganyan. At saka yung breakup na yan, ba? Naghiwalay, Virimon, di natin alam ang tunay. Di ba? Yung tunay talagang... Walang nagsalita Walang nagsalita. Confirm lang nila yung tapos na ang relasyon nila. Pero yung mga detalye at dahilan, hindi nagsalita si Daniel at saka si Catherine. Kaya lahat tayo, in limbo tayo ngayon, nakalutang tayo. Hindi natin talaga alam. Pero sabi mo nga, isang araw, marami pa lalabas na dyan, di ba? Hindi matapos ang kwentong yan. Hahaba pa ito. Gano. Patent na sa yan. Sabi ni Marichu, Permission Espiritu, kung ako kay Catherine, wag na siyang makipagbalikan pa. Diyos ko, ngayon pa lang siya nakakikilos ng maayos, hindi gaya noon kay Daniel, na denumero ang lahat ng kilos niya. Yun ang sabi ni Marichu.